lang panagutin si Duterte at dapat lang ikulong. Ano yung anak niya? Nakikita niya yung tatay niya nakukulong. Ang aking anak hindi ko na nakikita. Ito kasing silingan, hindi ko masasabing trabaho. Masasabi ko to bilang mission ko. Gusto ko yung advocacy niya. Gusto ko yung ginagawa ko at masaya ako. Nanatili ako dito. Noon nandito ako sa silingan, tila ako naglakas ng loob magkwento. Parang nagkakaroon ng idea ibang tao na hindi lahat totoo yung sinasabi. Kahit sino walang karapatan bawiin ng buhay ng mahal namin sa buhay. Ako si Sharon Angeles. Ako yung pinaka-pioneer dito sa silingan. Nag-operate talaga kami, nag-soft opening kami, bali, October 20, 2021. Silingan words po ay kinuha po sa Visayas. And then, ang meaning niya po ay kapitbahay. Kaya yan naisipan ni bro kasi yung kasagsagan ng war on drugs. Bali parang yung kapitbahay yung nawala sa amin. Kasi para silang naging picky at bingi noong time nung nangyari yun sa amin. Pero usually, syempre, hindi naman namin sila pwedeng ipilit na kahit makita nila o may narinig sila, hindi namin sila pwedeng obligahin na kasi yung pangsariling na rin nila yun kaligtasan. Inaabot po namin yung mga tao na dapat tulungan. Kagaya po ng Silina, founder po si Brother June na siya po yung inaabot niya yung mga naging biktima ng AKT. Si bro ang pinaka-founder namin dito, Brother June. Ano siya, Syriaco, Santiago, Dato. Ano siya sa Redemptorist, brother. Ang pinaka-unang layunin ng silingan ay mabigyan ng oportunidad na magkatrabaho ang mga biktima ng war on drugs. Yan po talaga yung pinaka-layunin namin. Bukod po kasi halos lahat naman po na nagkatrabaho dito ay pamilya po ng AJK victim. So yung mga, napunta po kasi dito last year lang po ako eh. Kasi po yung kasamahan ko dito po, nagkita po kami sa simbahan. Yung isang bahan na yun, tumutulong din po sa mga AJK victim. Tapos, tinagang niya ako kung gusto ko rin magtrabaho dito. So ilang buwan na po ako tambay din sa bahay na, kaya po sumama po ako dito. Ang biktima sa akin, younger brother ko. Christian Tayaktak yung apelid ng kapatid ko. Iyan yung palayaw niya. November 12, 2016 nangyari sa kapatid ko. Yun yung kasagsagan nung sa war on drugs talaga. Wala siyang relate sa droga, walang kahit na nangyari sa kapatid ko, parang palitulo. Yun yung laging tawag palitulo. Parang misidentity. Nung tumawag yung ate ko, sabi sa akin, palayaw ko kasi sa amin Laga. Laga, si Ian na baril. Naiyak. Sorry po. Di pag ganyan talaga ako, kaya minsan maano rin ako pag ko yung kapatid ko. Si Ian na baril. Nasa isip ko nun, nadaplisan lang kasi binabaw ko agad. Kasi parang nangyari kasi nun sa kapatid ko, yung alam mo yung parang yung dugo pumunta sa ulo. Yung narinig ko yung sa kapatid ko. Yung time na yun, inaya siya. Yung niya sa sarili niya, hindi siya tatakbo. Kasi di naman nga daw siya adik, yung mga ganun. Yung mga kainuman niya, sanay siyempre sa takbuhan. Siya iniiwan dun. Tapos parang may sinasabi sa kanyang pangalan, na iniisip siguro na siya yun. Yun yung nadadaanan ko gabi-gabi. Pag umuwi ako, hindi nga ako tumitingin dun Yung pinagdududahan ng kapatid ko, hindi ako tumitingin. Kahit na-interview din yung mama ko nun sa TV. Never kong pinanood yun. Hindi ko kaya Sir, hindi po ako yun. Ang alam nga namin, 13 lang yung tama ng kapatid ko. Pero nung napa-autopsy siya dyan sa Kapkarami, times 2. Hindi nila nakikita masakit din sa loob ko. Minsan nga, tatanong ko yung Panginoon, bakit sa amin? Laging ganagan po, ano ba ginawa namin? Bakit yung kapatid ko? Minsan iniisip ko na lang na, siguro, hanggang doon na lang, parang mas madaling tanggapin minsan. Siguro hanggang dito na lang talaga yung buhay ng kapatid ko. Saka siguro may dahilan ito. Yun na lang lagi, parang pang lang ba sa alooban. Kasi may mga tanong talaga namin sa mahirap sagutin.
Yung ano sa kanya kasi, 5 silang biktima. 5 silang papatayin. 2:00 ng hapon. Meron pong isang survivor, yan po ay si Murillo. Ang mga biktima, si Murillo, si Daan, si Comendo, si Gabo, at sa yung huli is Polly, yung si Jess Polly. Na bumaba ng mga pulis doon sa bahay ni Daan na kung saan yung mga biktima is naglalaro lang po ng billiard. Pinusasan po sila lahat. Kinuha nila yung mga gamit ni Daan, yung mga cellphone, at kung ano pang makita nila na pwedeng pakinabangan, yan po yung kinuha nila. Pero wala po silang nakuhang drugs doon sa loob ng bahay. Sa kubo-kubo na yun, ipinasok yun si Murillo sa kasidahan. Unang binaril is si Murillo. Malapitan siyang binaril ng 9mm na caliber ng armas ng pulis. Akala ng pulis na puruan siya. Kasi pag gano'n niya, napaganon si Murillo, tumagos dito. Muntik-muntika na talaga yung puso niya. Puro ang punteriya ng pulis is puso talaga. Labas ng kubo, nandun po nakaupo yung 3 biktima. Nagmamakawa na sila, sobre yung 2 kasama nila, pinatay niya. Ang sama lang kasi ng lobo kasi yung si Jess Coley kasi yung huling pinatay. Nakita niyo yun kung paano pinatay yung mga kasamahan niya. Tapos alam niyang siya na yung isusunod. Siyempre, ipagpalagay natin yung loob natin dun sa biktima. Nangangatog si Jessie. Nagmamakaawa. Sabi niya, sir, kung meron na akong kasalanan, ikulong niyo na lang po ako. Huwag niyo na lang po akong patayin. Ang ginawa po niya, yumakap siya sa baywang ng pulis. Hindi matanggal ng pulis. Yung ano niya sa baywang, yung hindi matanggal ng pulis. Ang ginawa ng pulis, binaril siya dito, tagos sa pulso. 2 beses. Tanggap ko diretsa ang pinatay. Pero yung nakalugod, nagmamakaawa. Yun lang po yung masakit sa akin hanggang ngayon, ilang taon na nakalipas. Dumating sa punerarya, mahal yung siningin sa amin. Umabot po ng 43,000. Tapos pinauwi ko si Jessie sa Mindanao, umabot ako ng 63,000. Ginawan ko ng parang kung saan po ako lumapit para lang po mabunuan po. Tulong-tulong po kami ng pamilya ni Jess, pamilya ko, para mabunuan yung 63,000. Yun po yung masakit po. Yung kami na yung nawalan, kami na yung mahirap, kami pa yung kinawawa. Ako po ay anak po ako ng EJK victim. Tatay ko po yung namatay. Ang pangalan niya po ay Benedicto R. Anas po. Senior na po siya. Marami na po rin sa mga kapitbahay namin yung mga namatay. So hindi namin expect ng tatay ko ay magiging biktima po ng ganung dragon war na yun. Kasi po sa barangay namin, bawat drug addict or mga nagbibenta ng drugs, pinasusuko po ng mga kapitan, mas may mga kasama po mga polis. So, ang tatay ko, hindi naman po na siya gumagamit kasi po may edad na po siya. Tsaka sobrang kahirapan, din na po niya sabi niya, hindi ko na bumalik pa sa ganyan. Kasi sa sobrang hirap na wala po siyang trabaho. Sumuko daw po. Sumuko daw po. Then yung tatay ko, sumuko siya para patunay na drug free na siya, hindi na po siya gumagamit. Tapos, tsaka daw pinangakuan po sila ng livelihood. Bawat sa suko, bibigyan daw ng livelihood po. Yung kapatid po ng tatay ko na nagtatrabaho sa barangay, talagang pinupush po siyang magsumuko. Nagsuko niya yun na po, nangyari na po yun nung gabi ng January 6, 2017, madaling araw po. Yung area daw na po na yun ay sa inupa ng tatay ko delikado daw po kasi po parang nakaano sa barangay na yung area na yan, parang isa din sa mga lugar na pupunta ng mga ng totokhang po nung time na yon. Sabi ko dun sa tatay ko, malis na, di naman po niya makahanap na maayos na paupahan, di po siya umalis doon. Hindi lang po yung tatay ko nung namatay nung araw na yun, pati yung bayaw ko po. 2 po silang biktima. Siguro po mga 15 po yung mga pumasok noon Nag-start siguro sila mga alauna po ng madaling araw. Then marami daw po mga katakpo, ang sabi po ay searching lang po, searching. Hindi na po bago sa amin kasi may nauna pa pong natukhang doon sa mga kabarangay namin. Pagpasok po ng mga nakamas po sila, alas buo po, wala po makikita, mata lang. Sabi po nung tatay ko, sir, wag niyo po idamay yung pamilya ko, ako na lang po. Pinipilit po palabasin yung nanay ko, ayaw po lumabas ng nanay ko, tsaka yung kapatid kong bunso, kasi nag-iiyak na nga. Tapos sabi ng ayaw niyo lumabas, gusto mo idamay kita.
Eh, nandun po yung nanay ko. Sabi ng tatay ko, wag po niyo po idamay yung asawa ko, tsaka yung anak ko po. Pinilit na sila ilabas ng ng mga nakasibilyan na yan. So, naririnig pa nila yung ginagawa ng mga na sibilyan. Hina-torture pa po yung tatay ko kasi marami po siyang marami po siyang tama ng bala sa katawan, tapos basag po yung bawat siko niya, siguro po nakaganon siya. Sunod-sunod na po yung baril eh. Pagkapatay ng tatay ko, yung bayaw ko na tinorture din po, pinatuturo ko wala naman din siyang maituro. Basag po yung bungo ng bayaw ko. May tinanim pa silang mga aromas, may mga baril. Bawat biktima ng EJK, ganun po lagi nangyayari. Laging laban, tinaniman ng kung ano-ano, droga, kung ano-anong aromas. Isa kami sa mga pamilya, nagpapatunay na hindi po totoo yun. Dahil bakit po magkakaroon ng baril ng bawat pamilya na namatay? Wala naman po kami kukuhanan nun. Ano po ang dahilan kung ba't po kami may baril na ganun? Kaya nga lagi kong sinasabi, gusto nilang linisin ang Pilipinas sa droga. Bakit inumpisa nila sa maliliit? Yung pamilya ni Duterte nanghihingi ng due process. Kami po ba nabigyan ng due process? Hindi. Nagkaroon din kami ng lakas ng loob na magsalita kasi meron pong nakikinig nakikisimpatiya sa amin. Yung bang hindi kami inuhusgahan. At saka gusto rin namin ikwento kasi hindi lahat ng sinasabi ng pulis, hindi na lahat ng sinasabi ng media ay totoo. Nakakatuwa kasi, pare-pares naman kami parang hindi nakakaya ba mag-open. Patuloy po kayong nakikinig sa mga kwento namin. Patuloy po kayong nakasubaybay po sa amin. Hindi dahil din sa inyo, hindi rin lalakas yung gulo. Hindi dahil sa mga nag-i-interview. Lahat po marami na po akong school na pinupuntahan. Nag-guest speaker po ako. Nagkakaroon po ako ng lakas ng ulan. Hindi kaya dati. Parang wala kang kakampi. Hindi naman ako nawala ng pag-asa. Hindi naman tayo makapagbigay ng hustisya. May taas na magbibigay ng hustisya para sa akin. Sa social media, maraming pwedeng alisin. Kahit iba yung sinabi mo doon, iba yung papakita doon. Kasi iba, nakakalaya pa po eh. Nagagawa pa nila yung gusto nila eh. Kami, yung pamilya namin, wala na. Hindi ko kailangan magdiwang kasi hindi pa talaga sure. Talaga na, nandun na lahat, gusto ko lahat sila. Mabigyan daw po lahat na nasangkot, lahat ng inutusan yung nag-utos, lahat po sila. Para po mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ng EJK victim. Hindi kagaya ninyo na mga freshmen kayo, mga kayo, parang dati hindi nyo alam maliliit pa kayo eh. At least ngayon kahit pa paano, kakaroon na kayo ng idea na hindi lang na pala yung nakikita nyo sa TV, totoo. Dahil sa suporta ng Silingan Cafe, muling nabuhay ang pag-asa ng mga kapamilya at kaibigan ng mga EJK victims. Nagsilbing kanlungan ang Silingan mula sa bangungot ng madugong kampanya laban sa droga. Hanggang ngayon, patuloy na lumalaban ang mga pamilya ng EJK victims para sa hustisya. Patuloy silang umaasa. Umaasa na maitama ang mga maling pagtingin sa kanila. Ang Silingan Cafe ay hindi lamang para sa mga pamilya ng mga nasawi. Ito rin ay para sa mga taong nagmamalasakit sa karapatang pantao at sa mga tunay na nagnanais na tumulong bigyang hustisya ang mga biktima.